O, ka-coffee, ibulgar natin itong institutional sabotage. Ang lalim no? O ang pananabutahe po sa Senado nitong mga DDS senators, majority senators, mga Judas 13, itong mga senador na to, para pilayan ang impeachment court. Na-convene na po yung impeachment court na yan. Ang kinakailangan nila, pigilan, i-delay ng i-delay, itong trial ni Sara Duterte para maabsuelto ito. So gagawin ng lahat, nitong mga DDS senators, lahat ng remedyo lahat ng remedyo para maipanalo nila si Sara Duterte. Or else, baliwala yung kanilang trabaho o yung kanilang sinumpaan sa pamilya Duterte. Kasi mga tuta ito ng mga Duterte. Loyal ito sa mga Duterte. Kinakailangan nila magdoble kayod para maipanalo si Sara Duterte. Ibulgar natin. Isa-isahin natin. Ano yung mga pinaggagawa nitong mga tao na ito? Sige. Ang galing Akala natin walang nangyayari, no? Akala natin ano lang to bigla na lang sumusulpot itong mga usapin na to. Pero planado po yan. Ito, basahin natin itong ginagawa nila para pilayan itong impeachment court. Strategic matalino talaga Matalino sa kalokohan Itong kampon ni itong kampon ni Sara Duterte, itong mga Judas 13, yung mga processes, yung mga ginagawa nila, saglit lang. Pakita ko sa inyo. Nabasa ko ito kanina And very good yung kanyang puntos dito, no? Paano nila nilulusutan, ini-stylan itong Senado na sinira na nila para maging kakampi ng Sara Duterte. One, ito yung mga tactics para depensahan po o iligtas itong si Sara Duterte. Kumbaga mga gimmicks nila, mga ginagawa nila. First, legal offensives. Ang pagharang sa korte. Ayan, naghahain po sila ng petisyon sa Korte Suprema para sa temporary restraining order o paggamit ng mga technicalities sa rules ng Senado upang patagalin at i-delay ang paglilitis. Alam nyo yan, nabalitaan nyo yan. O abogado ni Sara Duterte, o sila Mans Carpio, nagsampa, nag-request ng TRO, kung ano-anong kaso ang ginagawa nila, isinasampa nila. Last year, naging successful sila dyan kasi nakahanap sila ng kakampi dyan sa Korte Suprema. So, yung style na yan, appeal. Sige, kaso para maging favorable sa kanila. Nadidelay. So, wala tayong asahang hustisya. Yung taong bayan na iinip na, talagang exhausted na talaga. Bakit wala nangyayari dyan? Paulit-ulit na lang yan. Kasi, sinasamantala nitong kampon yung kahinaan ng mga batas natin. Sige, yung capacity nila, kakayahan nila mag-appeal. That's the first one, no? Yung legal offensives. Second, yung underdog narrative. Kami yung api dito. Kami yung binubuli dito ng administrasyon. Si Sara yung inaapi dito, etc. Power effect. Style din po nila yan. Yung pag-aapi, kunyari inaapi sila, finiframe po ang impeachment bilang political persecution. Very good. Yan ang sinasabi ng mga vloggers nila. Yan ang sinasabi ng mga senador. Yan ang sinasabi ng mga mismo kinakasuhan. Sila Marcoleta, sila Jingo, yan ang kanilang narrative. Political persecution itong nagaganap na yan. Ginigipit sila ng administrasyon. Nagpapaawa sa mga taga Mindanao, nagpapaawa sa mga taga Davao City na ganito ang tingin sa atin. Inaapi tayo. 'Di ba? Hinahamak yung ating pagiging Mindanaon, etc. Paawa effect. 'Di ba? Unfortunately, may mga dilis, may mga taong bayan na nabobola. Grabe naman si Marcos, lahat ng kalaban, kinasuhan, etc. Hindi naman. Yung may lang nagkasala lang ang kinasuhan. May mga matitibay na kaso ang mga yan. At isa pa, walang kontrol ang administrasyon dyan. Judiciary yan Sila yan. And isa pa, kasalanan ba ni Marcos, halimbawa sa case ni Marcoleta, kasalanan niya ba yung pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million nang hindi niya dinideklara sa kanyang sose? Kasalanan ba ni Marcos yun? Diba? Hindi mo pwede sabihin political persecution yan. Kasalanan ba ni Marcos na winaldas ni Sara Duterte yung confidential funds ng DepEd at ng OVP? Kasi kung political persecution ang sinasabi ninyo, asan si Marcos sa equation? Kasalanan ba ni Marcos yung mga pineke nilang liquidation report, yung mga recipients ng confidential funds, sila Mary Grace Piato, sila Cocoy Villamin, etc. Napakaraming recipients ng confidential funds, pero sabi ng NBI, ilang tao lang ang pumirma dyan. Kasalanan ba ni Marcos yan? Kasi kung political persecution, kasalanan ni Marcos yan. Ginigipit sila, pero hindi Ang sinasabi ng ebidensya, nagkasala itong mga to. May mga witnesses, may mga testimonya mismo, mga tao dati ni Sara Duterte, sinusuhulan sila. May bribery na nagaganap, nakakatanggap sila 30,000, 50,000 every month.
Kasalanan ba ni Marcos yan? O, hindi yan political persecution. Kasi lahat ng yan, ginawa ni Sara Duterte. O, inutos ba ni Marcos, inutos ba ni First Lady na pagbantaan ang buhay ng sarili nila? May nagdikta ba kay Sara Duterte na nagsabi sa kanya, o kumausap na ako ng assassin at ang utos ko sa kanya, gurgurin si Marcos, si Romualdez at si First Lady Liza Araneta Marcos? Kasalanan ni Marcos yan? Hindi yan political persecution. Doon pa lang eh. Pero ina-apply pa rin ng mga DDS itong style na to, itong political persecution. Pero kung ikaw knowledgeable ko dun sa issue, isa-isahin mo sila. Kasi actually, halimbawa kami mga content creator, no? Limitado din yung boses natin. Usually, hindi naman lahat ng content creator ay nagiging effective. Halimbawa, may kapitbahay kang dilis. Close-minded na yung mga yan. Hindi kami pakikinggan ng mga yan. Kasi una, ayaw nilang marinig yung sasabihin namin. Pangalawa, hindi naman kami kilala. Wala kaming personal connection. Walang personal attachment. Di ba? Walang relationship, etc. Pero kayo po, halimbawa, ikaw, BBM supporter or supporter ka ng katotohanan. Sige, wag na BBM supporter, no? Nakausap mo yung kapitbahay mo na dilis. Tapos, ang ini-insist na political persecution, ang pwede mong depensa yan, hindi yung political persecution. Kasi kapag sinabi mo nga na political persecution, gawa-gawa lang yung kaso na yan, pinagtitripan lang siya ng gobyerno, etc. Isa-isahin mo sa kanya, ano yung mga ebidensya, bakit hindi yung political persecution? Diba? Doon ba iintindihan nila? In that case, in that strategy, mas maliliwanagan yung kapitbahay ninyo. Kasi sa amin, hindi na makikinig yung mga yan. Diba? Kasi malinaw eh. Ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, very strategic. May sila, kumbaga may narrative sila. Oh, for this week, ito yung gagawin natin ha. Magpapaawa tayo. Kailangan natin kunin ng simpatsya. O second week, ito gagawin natin. Nakikita naman natin yan eh. Magsasampa tayo ng kaso. Magrarally tayo. Part of the strategies ng mga yan. Kasi maraming pera yung mga yan. Pinuponduhan po yan ng drug lords. Galing sa Pogo, etc. Counter investigation. Number 1 ha, isahin natin, legal offensives. Number 2, yung underdog narrative. Number 3, itong counter investigations. Paggamit po ng mga kaalyadong mambabata sa Blue Ribbon upang mag-imbestiga naman ng mga moro-moro sa mga anomalya o pondo ng kaban ng kaban sa politika para ipakita na lahat naman ay may dumi. Okay. Nakikita ko rin ito, madalas ko ito makikita. Sasabihin ng mga dilis sa comment section, kasi sabihin mo, nagnakaw si Sara Duterte. Si Marcos nga malaki yung ninakaw eh. Huh. So, pwede pala magnakaw kasi hindi naman si Marcos, nagnakaw din naman eh. Ba? Si Sara Duterte, ganito yung confidential funds, ganito yung pondo, etc. Winaldas. May proof, di ba? May patunay. Sabi nila, si Marcos din naman eh. Itong senador, ganyan din naman eh. Imbestiga kunyari, para palabasin. Lahat naman kami magnanakaw dyan eh. Pwede na pala gawin ni Sara yun. Di ba? Kung nagnakaw si Marcos, kasuhan ninyo. Ganun lang yun. Diba? More investigation. Lalo na ngayon, hawak nila yung Blue Ribbon Committee. Controlled nila ang Senado. Diba? Next. Gaslighting. Naku, pamilyar kayo dito sa gaslighting. Paggamit ng mga vlogs at troll farms para babahain ang internet ng mga alternatibong paliwanag, ipapackage si Inday Sara na biktima lamang ng politika. Yun yung related din siya doon sa sinasabi ko kanina, no? Papaawa kami, aping-api si Sara. Pero in reality, si Sara, ang sinasahod niya a month, almost 500,000 every month, including the benefits bilang vice president. Plus yung kupit pa. Diba? Aping-api ka. Sumasahod ka ng almost 500,000 a month. Hindi ka nagtatrabaho. Travel dito, travel doon. Madalas ka na sa Europe, etc. Tapos, kakaawaan mo pa yan. Diba? Sabi pa ni Sara Duterte, yung advice niya, graduation ba yan? Kung kayo ay nakakaranas ng problema, ng suliranin, isipin ninyo, nandito ako, mas matindi yung problema ko. Nahiya naman yung mga taong hindi makakain araw-araw. Kung nagugutom ka na, wag tayong mangamba. Wag tayong malungkot kasi si Sara Duterte nga no? Mas matindi yung problema niya. Wag kayong magpabudol kasi si Sara Duterte, bilyonaryo. AMLAC na mismo nagsasabi, 6.7 billion total transactions. Paano niya sasabihin na mas matindi yung problema niya? Siya mismo ay bilyonaryo. Huwag kayo magpabudol. Parte ng narrative nila yan. Parte ng control nila yan. They're trying to control the narrative so they will control. O they can control. Eventually, the elections, mananalo sila. Magpapabudol.
magpapabudol ba kayo sa mga ginagawa nila? Definitely hindi, di ba? So ingat-ingat kayo sa mga nababasa ninyo. And maganda rin kayo bilang kasama din natin sa laban na ito, no, supporters ng administrasyon, ipaliwanag nyo sa mga kamag-anak ninyo, sa asawa ninyo, sa kapatid ninyo, sa mga anak ninyo, ano yung mga nangyayari para nagigising din sila. Di ba? Sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. At see you in the next video. Bye-bye.